kapayapaan. Ari na kayo magsipo. Ang kapangyarihan ng Ama ay walang pagbabago. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya't inyong pakinggan ang mula sa hari. Sinabi ng babae, ako ba'y nanghingi sa inyo ng anak? Di ba't sinabi kong ako'y huwag ninyong paasahin sa wala? Nilingon ni Eliseo si Jesse at sinabi, magbalabal ka. Dalhin mo ang aking tungkod at ipatong mo sa mukha ng bata. Pag may nasa lubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Pag may bumati sa'yo, huwag mong papansinin. Sinabi ng Tsunamita, naririnig ni Yahweh hanggang buhay ako, hindi ako lalayo sa inyo. Pagkasabi nito'y lumakad siyang papalabas ng bahay, kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Samantala, nauna si Jesse sa bahay ng Tsunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatandang ito'y mabubuhay. Kaya nagbalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, hindi po nabuhay ang bata. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat sa bibig at mata nito ang kanyang bibig at mata. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Huli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay nagbahin ng 7 ulit, saka idinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Jesse ang Tsunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo bilang pasasalamat. Pagkatapos, pinangko ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Hindi pagdaka na buhay ang bata. Ilang beses ang ginawa nitong si Eliseo. Tinapaan niya, ilapat ang mga mata niya at ang bibig sa bata at nagpaikot-ikot. Kapag bilang tao, matatakot ka. Kapagkat buhay yan eh. Ngunit, kapag ang Espiritu ng Ama pinatapang ka at pinalakas ka, di mo alam kung saan ka kumukuha ng lakas at tapang mo. Dahil sa Diyos na buhay, dahil sa Diyos na makapangyarihan, dahil sa Diyos na nag-uulat sa iyong kaisipan, dahil sa Diyos na nagbubukas sa iyong diwa, dahil sa Diyos na nagbubukas sa iyong loob, dahil sa Diyos na nagpapatapang ng iyong loob, upang mapakilala ang kanyang kabutihan, upang mapakita ang kanyang kadakilaan, upang maparamdam ang kanyang pagmamahal, upang mapatotohanan ang siya'y buhay. Mga inibig ko't minamahal, mahirap paniwalaan ang hiwaga. Mahirap gawin ang himala. Subalit sa Ama'y walang mahirap at sa taong nagtitiwala at nananalig, walang mahirap na himala at hiwaga. Lahat ay napapatupad, nakakamit ng taong tunay ang pananalig sa Amang dakila. Kaya nga, panahon na ito, panahon ng pagkatakot, panahon ng paglaban. Kung araw-araw kayo na makakarinig ng apo, napakasakit po ng ulo ko, apo, masusuka po ako, apo, hindi po ako makakain, apo. Ang tunay na nananalig sa salita gumagaling. Iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Iba't iba ang pinakikibakahan. Iba't iba ang patutuo ng tao.
Subalit, ang pinakamasarap patotoo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo, kung paano siya pinagtiwalaan mo, at kung paano siya nagpatotoong hindi kanya pinabayaan. Pakikibaka. Iba't ibang pakikibaka sa buhay ng tao. Pakikibaka kung paano mo lilisyaan ang kasalanan, kung paano ka lalayo sa kasalanan, kung paano mo dadalhin ang sakit na dinaranas mo para sa iyong kapwa-tao. Iba't iba. Subalit kapag naranasan yung lahat ito na sabay-sabay, doon nyo makikita kung papaano ang ginawa sa inyo ng Panginoon. Ang gagawin sa inyo ng Ama upang kayo ay ilisya niya sa lahat ng mapagtagumpayan nyo ang hamon sa buhay nyo. Mapalad ang babaeng ito. Ito'y walang anak, mayaman sila. Ngunit tinura ni Eliseo magkakaanak at nang magkaanak, tumusong lamang sa pag-aani. Sumama yung bata, sumakit ang ulo, at hindi pagsakit ng ulo. Batang ito, patay. Ngunit, hindi nila binuro. Hinanap nila si Eliseo. At doon, pinagkatiwala ang buhay. Ibinigay naman ng Ama ang paniniwala nila kay Eliseo bilang propeta. O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Sadyang napakahirap paniwalaan ang himala kung hindi pa naganap sa buhay. Ngunit may pagsisigawan mo kapag ang pinangyari ng Ama sa iyo ay tunay at makatotohanan na naganap sa buhay mo. Sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Lucas. Makaraan iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga lagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing na habag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Tumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at kay binigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Sa panahon ng Kristo, bumuhay ng patay. Sa panahon ng Espiritu, magagawa rin ito sa tao. Kaya't bawat panahon, may pinangyayari ang Ama, may gagawin siya at may pakikita. Walang pagbabago ang kanyang kapangyarihan, walang pagbabago ang kanyang magagawa, walang pagbabago ang gagawin niya sa hiwaga, himala sa mga anak niyang nagtitiwala sa lupa. Sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, naking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kay sarap na damhin ang iyong pagmamahal. Sa puso ay
na nararamdaman. O kay sarap ipagsigawan ang pag-ibig mong walang maliw at ang iyong kapangyarihan walang katapusan. Bawat araw ng tao'y nabubuhay sa mundo, ikaw Ama ang siyang dapat kilalaning totoo. Ang lahat ay magagawa mo na imposible man sa tao, posibleng mapakikita mo pagkat ika'y buhay. At yan ang pawang katotohanan. Ang imposible gagawin posible ng Ama. Ang mahirap ay magagawa niyang maginhawa. Ang wala sa iyo ay may bibigay niya. Saan ka huhugot ng lakas? Saan ka huhugot ng katatagan? Saan ka huhugot ng liwanag? Saan ka kukuha para ika'y makaulagpos sa pinagdaraanan mo? Walang dilit iba sa Diyos na totoo. Kaya nga, kahit na sa pamamaraang simple, dapat siyang paglingkuran, kilalanin, hanap-hanapin, apuhapin sa inyong damdamin, upang sa gayon, sa bawat araw na nabubuhay kayo, mayroon kayong lakas, mayroon kayong tapang, na di may bibigay ng salapi, di may bibigay ng pagkain, di may bibigay ng kahit na sino pa. Tanging sa Ama lamang, mga minamahal ko. Kaya nga, sa araw-araw, pagsikapan ninyo, mabuhay ang pananampalataya, mabuhay ang pagtitiwala, mabuhay ang pananalig, mabuhay ang pag-asa, sapagkat tanging siya lamang, sapat na para kayo, ay mapaginhawa ang loob na taglay nyo. Nekkaramenya hanam, nekkaramenya hanam, nekkaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa bawat araw, lumilipas ang maghapon. Kung ang takot ang mag-ahari sa iyo, mamatay ka sa takot. Subalit ang takot na ito, kapag binigay mo at nilagak mo sa Ama, papalitan niya ng tapang. Kapag ka ika'y ginugupo, at wala ka nang iniisip kundi ang nakapagpapagupo sa makalalaban. Ngunit kapag ginugupo ka, ang isipin mo ang Ama na magtitindig sa iyo, mabubuhay ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga inibig ko't minamahal, pakatandaan ninyo, sa Ama ang kapayapaan, siya ang kapanatagan, sa Kanya ka huhugot para ikay makalaban sa buhay. Pagharian kayo. Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kapag naglilingkod ka, ay pag-aatas sa'yo. Ang espiritu mo'y nagpupumiglas. Kapagkat yun ang lakas mo. Ang katawan mo, humihina. Lumalaban ang espiritu mo. Pakatandaan ninyo at subukan ninyo. Kapag hindi nangyari sa inyo, sabihin nyo, sinungaling ka po, kunting. Subalit, kung gagawin ninyo mismo at sa inyong buhay ay pagtitiwalaan nyo at nangyari sa buhay nyo, isa kayong magpapatuto ay ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal ko, napakahiwaga ng buhay. Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Wala siyang kapantay. Magpakailanman.
Masarap maramdaman ang pag-ibig ng kapwa. Masarap maramdaman ang kalinga ng kapwa-tao. Masarap na maramdaman mo ang kalapat ng puso, ang magkakaisa kayo. Alam nyo ba, ang Panginoon, hindi niya lahat ipinanalangin ang sanlibutan. Sino lang ang pinanalangin niya? Yung mga naniniwala sa Kanya, sa Ama, ang mga lingkod niya, ang mga tagasunod niya, at ang mga nananalig sa salita niya. Kaya ano sinabi niya nang dumating ang babae? Nang dumating, sabi, Panginoon, nandiyan po ang inyong ina. Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Kung sino ang naniniwala, ang nananalig sa aking ama, siyang aking ina, siyang aking mga kapatid. Buhay bang Diyos? Ano pang sinabi niya? Ama, idinadalangin ko ang lahat ng binigay mo sa akin. Hindi ang buong sanlibutan, kundi ang mga binigay mo sa akin. Sila'y sa'yo, sila'y sa akin, sila'y sa atin. Basahin nyo kay Juan. Sa sulat nyo. Mababasa nyo. Kaya, ang mga lingkod, gaano pala ang ibig nilang ilapat ang damdamin ng ama sa damdamin ng kapatid, ng kalahi, mga pamangkin, mga hipag, mga bayaw, mga ganito. Gaano man pala ang pagmimiti mong maparamdam mong pag-ibig kung hindi sila kalapat ng puso ng Kristo, hindi nila mararamdaman ito. Kaya baliwala lahat ang gagawin ninyo, ngunit ang amang nakasasaksi sa lahat ng ginagawa nyo, mararamdaman kung sino kayo. Kaya alang-alang sa Ama at sa kanyang kabutihan, yun ang gagawin nyo. Pagmamahal pa rin kayo. Subalit, wika nga, ang labis ay kinakalos at ang palado ay tinatapos. Buhay ba ang Diyos? Kaya walang nagpapasakit sa inyo na hindi kayo makalalaya. Lalo tigit kung tunay ang pag-ibig ninyo at pagmamalasakit sa kapwa nyo. Lalo tunay ang pagnanasa ninyo sa kapwa nyo. Kapag labis-labis ng ginagawa sa inyo pasakit, makalalaya rin kayo. Kaya, ibig sabihin, walang buong panahong buhay ka, puro ka na lamang, ikaw na lang nagmamahal, ikaw na lang umunawa, ikaw na lang nagpaparaya. Tatapusin ng Ama yan. Tinatapos niyang lahat yan upang hindi ka na magkamali, magkasala. Upang hindi ka malugmo ng mga taong walang isip at pangunawa sa Ama. Buhay bang Ama? Kasama sa pakikibakahan ninyo. Ngunit, alang-alang sa kalooban ng Ama, at nang dahil wala kayong paghuhugutan ng tunay na lakas, tapang, katatagan at buhay, mimitiin ninyo, mawala man ang sino, wag lang ang Ama. Sapagkat sa Ama kayo hihingi ng lakas, ng tapang. Kaya, magpapakatotoo kayo, magbibigay katotohanan, yung pakikipagtotoo nyo sa Ama, yan namang ganti niya, pakikinggan siya kayo. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayong nakikipagtotoo, nagmamahal ng totoo, nakikipagtapatan sa kapwa nyo, at may takot kayo sa Ama na magkamali, magkasala. Yan ang pangunahin kung may pagsusumamo at nagsusumamo kayo sa Ama. Una, ang kababaan ng loob, ang pagsuko, at paniniwala may magagawa sa buhay nyo. Buhay bang Diyos? Kaya nga, kahit ilan lang, salamat at tayo pinapayagang magpatuloy. Salamat, pakisabi mo kay kapatid na Larry na bilang tao kumpare, ano? Salamat.
Sapagkat ito yung ating kabusugan. Ito yung ating lakas. Ito yung atin na subukan ninyo kapag naglilingkod kayo, iba'y nararamdaman ninyo. Subukan ninyo kapag nananalangin kayo, iba nararamdaman nyo. Subukan ninyo, mag-isip kayo ng mag-isip ng kung ano-ano. Mamamatay kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halin na kayo, mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, salita niya ay buhay na buhay, pagmamahal niya'y walang kamatayan, damin sa kalooban, ligaya'y kakamtan. Nekarameneahana, nekarameneahana, nekarameneahana. Pagkatapos ng pakikibaka ninyo, tulad ng babae, nang mabuhay ang anak niya, ang hirap at sakit ng loob niya'y naibsan. Tulad ng isang babaeng muli na balo, nang mabuhay ang anak niya, ang hirap at sakit ay naibsan. Lahat, kapag naibigay ng Ama ang tagumpay, ang lahat ng dinanas mong hirap, sakit at dusa, papalitan niya ng ligaya. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Tayo, tayo, tayo. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Ama, haplusin mo ng iyong mga kamay ang lahat ng iyong mga anak na nasa karamdaman. Anumang uri ng karamdaman, ikaw ang kagalingan at buhay. Mapagkat maawa, lalo sa mga aba na walang inaasahan kundi ang hiwag at himala mo. Sa mga anak mong tunay at tapat ang pagtitiwala sa kapangyarihan mo. Pakilala ka sa magagawa mo, pakita ka sa gagawin mo, na napaka-imposible na naging posible nga ito. Sapagkat, di ka mamamatay at wala kang kamatayan. Ikaw ang pag-asa ni inuman. Kaya't patuloy kang marapat lamang kilalanin, tanggapin, sampahin sa katotohanan sa isip, salita at sa gawa, at patuloy kang alayan ng purihin ka, Ama. Purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Tanging ikaw ang nakaalam ng lahat ng kaganapan. Ipagsisigawan ang iyong kadakilan at kabutihan. Di man sambitin kung anong pinangyari mo't naganap,
Subalit, pawang katotohanan sila'y mo ang lahat, kaya't marapat ka lamang na patuloy alayan ng buhay na iyong ipinahiram, sapagkat ikay sapat na ng kaligayahan ay kakamtan. Tunay ang gawa mo, magpakailanman, kaya't patuloy kang alayan ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay puti mo, Ama, kay dakila mo. Ipagkaloob mo ang katarungan sa mga anak mo, na tuwirang tapat at totoong tumatanggap ng aral mo, nagnanasang paglingkuran ka at magpakatotoo, upang sa gayon, mapalawak ang mabuting gawa't salita mo, mapagtibay ang pagtitiwala at pananalig na totoo, sapagkat kung ang lahat ng tao'y ang kabutihan mo ay makikita at mararamdaman, wala nang magiging sutil at palito. At kung lahat naman ng tao ang mimithin lamang ay ang pangsarili, paano mailalaganap ang ibig mo, Ama? Nailaganap ang pagmamahalan. At kung ang mga tao na may wala nang mimithin kundi ang pag-unlad ng buhay, paano ang pag-unlad ng pananampalatayang ibig mo? Kaya, Ama, ikaw na ang gumawad at magbigay kaparaanan sa iyong mga anak para mapakilalang lubos kung sino ka at ano ka at patuloy ka nilang maalayan ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Sa iyong lakas, sa iyong tibay, sa iyong buhay, Ama, pinagkakatiwala ako sa iyo ang lahat. Para sa iyong mga anak na narito sa lupa na umaasa at nagtitiwala sa iyo, ikilos ka at tutupad sa mabathala mong gawa na walang makalilirip kahit na sinong diwa, ngunit mapasisilay mo at makakamtan ng mga anak mong sayo'y ganap nagtitiwala. O Ama, patuloy ka nawang makilala at maramdaman masumpungan ang iyong mga anak, pang sa gayon, patuloy ang pagliliwanag ng buhay. Kaya sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayo, may galak sa puso nyo. Kapayapaan sa inyong lahat, mga mahal. Purihin ang Ama.